Urbanisasyon ng mga dating agricultural na bayan ang tunguhin ngayon sa umuunlad na Pilipinas. Ang mga dating sakahan ay nagtaglay na ng katangian ng mga lungsod, infrastruktura, paglaki ng populasyon at maraming iba pang usapin. Kung gayon, nagbabago rin ang komplikasyon ng mga problema ng mga bayan na ito. At ito ang hamon sa mga naghahangad na maging pinunong bayan sa mga lugar na ito. Ito ang pag-uusapan natin sa araw na ito kasama ang mayoralty candidates mula sa Bacoor at sa Iloilo. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda ng bayan. Manatiling nakatutok para sa panayam ni Cathy San Gabriel sa mga tumatakbong mayor sa Bacoor at Iloilo. Abangan sa pagbabalik ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Ang lungsod ng Iloilo ay naging isang syudad sa bisa ng atas ni Reina Regente Maria Cristina ng Espanya noong 5 na Oktubre 1889. Ang atas ay nagbibigay utos sa pagtatayo ng ayuntamiento o City Hall. Sa kasalukuyan, kinikilala ang Iloilo bilang syudad at isang abanting urbanisadong lungsod. Ito ay may populasyon na halos kalahating milyon at kumikita ng 1.2 billion pesos kada taon. Ito ang paghahanda para sa hatol ng bayan, hatid sa inyo ng media ng bayan na pinag-sa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel kasama ang mga bisitang kandidato. Cathy? Maraming salamat, Robert. Bisita natin ang mayoralty candidate ng Iloilo City. Siya rin ang kasalukuyang mayor ng nasabing probinsya. Siya po si Mayor Jed Patrick Mabilog. Si Mayor Mabilog ay awardee ng 10 Outstanding Councilors of the Philippines noong 2004 hanggang 2007. Awardee rin siya ng International President's Award 2009 at Pinoy Icon noong 2010. Nagsilbi din siya bilang Vice Mayor ng Iloilo City mula 2007 hanggang 2010. Si Mayor Mabilog ay tumatakbo sa ilalim ng Liberal Party. Ang isa pa nating kandidato sa pagka-mayor ay si Ginoong Ramon Ginto. Siya ay tumatakbo sa Bacoor, Cavite sa ilalim din ng Partido Liberal. Siya ay dating kapitan ng Barangay Banalo ng Bacoor, Cavite mula 2002 hanggang 2007. Siya po ay apo ni Benigno Bening Ginto na naglingkod ng 12 taon bilang alkalde ng Bacoor at vice-gobernador at gobernador din ng lalawigan ng Cavite. Isang financial analyst at businessman by profession, si Ginoong Ramon Ginto. Nagsilbi rin siya bilang kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Latin America. Magandang araw sa inyo, gentlemen, and welcome sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magandang araw din po. Okay. Bakit po kayo tumatakbo alkalde ng inyong mga nasasakupang lungsod, munisipalidad? Kayo po, Mayor Mabilog. Well, Cathy, ngayon ay ako po ang incumbent na mayor ng Iloilo City. So, marami pa tayo po mga programa na hindi pa natapos at saka marami pa tayo mga plano na gusto nating gawin to make Iloilo City as the premier city by the year 2014 and Queen City of the South by the year 2016. So, with our leadership together with my partners, Congressman Jerry Treñas and Vice Mayor Joe III Espinosa,
ay gusto namin na makita itong mga dreams to become into a reality para naman na mapapakinabangan to ng mga Ilonggos ng Iloilo City. Kayo naman po, Mr. Ginto, unang pagsabak niyo po ito Apo. sa pagka-mayor. Na kayong experience sa public service, bakit po ang posisyon ng pagiging mayor ang inyong napili? Gusto ko pong mapaglingkudan ang aking mamayanan sa lungsod po ng Bacoor dahil nakikita ko po na ngayon to naghihirap po ang aking mga kababayan sa aming lugar sa bayan po ng Bacoor. Awang-awa po ako sa kanila at 6 na taon na pong Bakit po kayo naaawa sa kanila? unang-una ho, ang kahirapan no. 60% po ng aming populasyon nasa depressed area or informal settler at wala ho silang mga sariling bahay na karamihan nasa tabing dagat lang ho. Siguro made of wood, maganda lang yung mga bahay. Awang-awa po ako. At hanggang ngayon nagsasuffer pa rin ho sila. Tulad ko nang sinabi ko, yung aking kantong gali 6 na taon nung nanunungkulan. Pero hindi niya ho naisip ang kapakanan ng mahihirap. Inuuna niya po muna yung kapakanan ng 1 o 2 tao lamang ho. Hindi ho niya pinag-uukulan ng pansin ng mahihirap sa aming bayan sa Bacoor po. And kayo po, Mayor Mabilog, kayo po ay running for re-election. Tell us about your accomplishments during your past term. Well, I'm a first-term mayor noong 2010 to 2013. Accomplishments po ay we first have this itong 10-point agenda namin which became our platform of government nung tumakbo kami ng 2010. So, yung accomplishment namin ay of course we finished the City Hall building, which is the only government green building in the country today. Second, we built had our community college operated. And third, we created our city hospital. Fourth is we have the River Esplanade, which is the River Esplanade in the country today. Of course, we improved our slaughterhouse. We addressed the 3 major concerns of Iloilo in the beginning of 2010. That is power, maraming brownouts. Ngayon, wala na, medyo konti na lang yung brownout sa Iloilo. But we have already a new power plant operating the city of Iloilo. Second is, of course, at that time, 2008, we experienced flooding. We had Typhoon Frank. And literally, half of Iloilo was covered with 10 feet water. And now, wala na pong baha sa Iloilo because of the floodway project. And of course, the drainages that we have done. And third is, of course, ang issue ng water. No? So ngayon, that is what we're working on. And gusto namin na tapusin at saka ayusin yung problema sa tubig. So, widened roads, we've built a lot of schools. We are one of the awardees Department of Education here in Manila on the number of one of the most number of classrooms that was built in an LGU. Plus, of course, our disaster risk reduction program is in place. And of course, our emergency response is also in place. So almost all this 10-point agenda were properly implemented and as promised. Mr. Ginto, can you tell us about your accomplishments sa inyo pong hinawakang posisyon sa serbisyo publiko, bagamat hindi po as mayor? During the time, ako po ay naglingkod po ng 5 taon bilang pong barangay kagawad at barangay chairman po sa aming barangay. Ang una ko pong tinugunan ay yung paglalagay ko ng mga street light, pag-ayos po ng mga drainage canal, pagpapagawa po ng mga barangay road po. Yun po yung mga pinagtugunan ko ng pansin. Especially nung time ko po, hindi ko kinukuha yung honorarium ko sa barangay. Yun po binibigay ko po sa mga taong nangangailangan, lalo-lalo na po sa mahirap. Especially nga hindi nga po alam ng aking misis, yung time po kay barangay chairman, ako ay naglo-loan sa aking trabaho para lang po matagunan yung pangangailangan ng aking mga constituents sa aming barangay po. Ginoong Ginto, sinasabi po na sa isang labanan sa politika, ang advantage ay laging nasa incumbent. Ngayon po ay katunggalin nyo si incumbent Mayor Strike Revilla. How are you living up to this challenge?
Sa akin pong palagay, sa ngayon po ako po tumatakbo bilang pong mayor sa under ng Liberal Party. Siguro po ang advantage ko po rito, ang ating Pangulong Aquino naman po, ang kanyang focus yung kanyang pong tuwid na daan. Okay. Sa akin po, yung pong tuwid na, yung pong aking Kantong-Guli, 6 na taon na naglilingkod. Wala nga ako pong nagawa sa aming lugar. Ilan lang pong nakikinabang. Sa dami yun ng humingi ng tulong, hindi ko makita palagi kung saan. Hindi ko nga alam. Hindi ko yata taga-Bacoor. Taga-Yala-Alabang yata. Ako naman late mong taga-Bacoor. Yun nung panahon ko po, natugunan ko yung pangangailangan ng aking mga kabarangay. Ewan ko po, ang aking Katunggali, ano po bang kanyang priority na proyekto para po sa mga hirap. Gusto po naming malaman kung ano yung mga pangunahing problema sa inyong lugar at kung paano nyo po ito ninanais na solusyonan. Mayor Mabilo. Well, una talaga is, of course, dapat may hanap buhay or ang tawag natin na kahirapan. No? Because, of course, sa aming locality, there is still existing people who are poor and they need our help. So that is why sa pagbibigay natin ng tulong sa kanila ay dapat mabigyan natin sila ng opportunities. Hindi po dole outs. Kasi yung pagkakamali ngayon ng mga nasa isipan ng mga tao, pag nasa gobyerno, dapat ay dole out. So dapat hindi po ganon, dapat opportunities. Ano po itong mga opportunities? Una, dapat education. Kasi, isa sa mga pinakamalaking problema na isang magulang ay pag yung bata, yung anak nila ay nasa elementary or nasa high school, ay iniisip nila kaagad paano to mag-graduate ng high school. Ang mahal-mahal ngayon ng matrikula sa kolehiyo, sa college. So that is why ang City Government of Iloilo at saka kasama sa City Council ay we created the City Community. In Iloilo, we have in our City Community College that just opened last year in 2012, we offered 2 courses, and that is Bachelor in Science in Travel Management, and that includes po yung mga HRM, yung cruise ship management, tourism, lahat po na pasok na yun sa travel management na program. And then the other one is office administration. Ibig sabihin, marketing, management, and commerce, lahat ng mga courses dun din. So we provide them with the opportunity to go to college, and the tuition fee, meron din sila dapat na bayaran. It's about 3,100 pesos per unit plus 1,000 miscellaneous fees. So 3,100. So this provides them the opportunity to go to college. Once they are into college, they finish college, they have already diplomas, they could get good and decent jobs. Alright. Yung sa isa naman, sa isang banda, dapat yung hindi pwede pumasok sa college, dapat yung skills nila dapat i-enhance. So, meron kaming vocational programs, technical courses. Like sa Technical Institute of Iloilo City, we provide them with programs like for carpentry, masonry, painting, plumbing, electrician, vocation, and other related courses. Alright. So, ang ginagawa po natin ay pagkatapos nila, like in the case of Iloilo City right now, we have about 56 commercial establishments that are being constructed, buildings that are being constructed. So, sabi namin, sa paggawa ng mga buildings na to, yung lahat na nag-aaral sa aming TIIC sa Technical Institute of Iloilo City, ay pwede na magtrabaho doon. Okay. Pero pag natapos na yung building, ay kaya ito ma-convert naman into offices. So, ito naman mga college graduates ay makapagtrabaho. So, it's education and job is at the same time. Okay, alamin naman natin ang pangunahing problema sa Bacoor, Cavite at paano nyo ito ninanais na solusyonan, Ginoong Ginto? Unang-una nga po, ang number 1 problema po sa Bacoor po, yun nga po, yung po mahirap na walang talagang formal na pabahay na binibigay ko ang kasalukuyang aking Katunggali. Isa po yan sa aking tututukan. Kung ako ay mauupo po at pagkakatiwalaan ng aking mga kababayan sa Bacoor po. Pangalawa po, yung pong baha. Ang Bacoor po every time po umuulan lang po or may bagyo po,
kami yung apektado ng baha. Unang gagawin ko po, re-rehabilitate ko po yung Bacoor River po para naman palalaliman ko at para naman po dumali yung tubig sa dagat. Kasi yan po ang laging problema sa Bacoor. Ang baha, binabaha po. Kung di natin mabibigyan ng solusyon yan, baka mangyari yung nangyari sa Davao at sa Marikina, maging dilubyo po. At pangatlo po, edukasyon mo. Libreng edukasyon po sa mga estudyante ng elementarya, high school, at college. At libreng nga po yung school uniform, libre pong libro, at sa college naman po, sa scholarship po, siguro monthly allowance po na 1,000 ang bibigay ko po. Mamaya ipagpapatuloy pa po natin ang ating talakayan sa pagbabalik ng paghahanda para sa hatol ng bayan. Ang Bacoor, ang unang kabisera ng revolusyonaryong pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Nanatili itong isang maliit na munisipalidad hanggang sa lumago ang populasyon at naging mayabong ang ekonomiya nito. Sa bisa ng Republic 0160 ay naging isang lungsod ang Bacoor at sinangayunan ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng isang plebisito noong ika-23 ng Hunyo 2012. Nagbabalik ang paghahanda para sa hatol ng bayan hatid sa inyo ng media ng bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Narito naman ang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang una ay mula kay Paulo ng Iloilo. Totoo po bang ipinagbabawal nyo na po ang bikini shows kapag may mga fiesta sa Iloilo? Ano-ano pa po ba ang mga patakaran na ilalabas nyo kaugnay sa pagdiwang ng mga fiesta? Mula naman kay Jaime ng Bacoor. Kalaban nyo po si Strike Revilla. Paano nyo po ito pinaghandaan? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng sita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Salamat, Robert. Kasama pa rin po natin ang mayoralty candidates na sina Mayor Mabilog sa Iloilo at Ginoong Ginto sa Bacoor. Yung mga kasagutan nyo po dun sa tanong ng ating manonood, medyo controversial po yata ito. Bakit nyo ba nga ba pinagbabawal ang bikini open sa Iloilo? Well, nung una, sa previous administration, parang okay lang na merong bikini open. So, it came to a point na talagang parang wala ka na makikita. Parang open na talaga. So, dumating yung time na una, of course, we are very much concerned with the moral recovery program of the city. So, gusto natin yung mga minors ay dapat hindi exposed sa mga ganitong gawain. Pangalawa is, of course, sa mga bikini open na to, parang merong silang mga negosyo na may they sell one case of beer, may kasamang manok, para lang to watch the show. So minsan, pag nagkainuman na, nagkakalasingan na, so parang ito pa nagiging cause na pinag-aawayan. Dahil siyempre may mga babae dyan na nagrarampa. Ikatatlo is of course, parang dinadala mo yung sa loob ng mga nightclubs, which is really very indecent. Ilalagay mo siya sa labas and i-open mo siya and make it like a normal thing na nangyayari. So, nawawala yung, moral ascendancy ng city. So, and we don't. And personally, I, as a Christian, I really do not adhere to such programs. Especially, bikini opens ay ginagawa nila pag may piyesta. And we have to take note yung piyesta is on honor of a Catholic patron saint. Tapos, or the Lord Himself. Pagkatapos niyan, yung ipapalabas ng barangay ay bikini open. So, parang hindi siya tugma sa yung program nila sa purpose ng activity. Mm-hmm. At yung tanong po sa inyo, paano nyo daw po, Mr. Ginto, pinaghahandaan itong tunggalian nyo nga ni Mayor Revilla? Actually nga po, unang-una po, ang kalagbang ko po at mapangyarihan at mapera. At kapatid doon ng senador, hipag ko congresswoman, ang kapatid doon kumakandidatong konsehal, ang dalawang kapatid doon kapitan po ng dalawang barangay sa Panapaan, ang
pamangkin mo tumatakbong vice-gobernador. Siguro pati yung mga barangay tanod, mga kapamilya na rin po nila. Pero prepare naman po ako sa laban to. Sabi ko nga maglilingkod ng tapat sa aking mga kababayan sa Bacooro. At di naman mo dapat pagandaan to. Basta po may paniniwala kayo sa Diyos at tapat na maglilingkod, siguro tama na po yun para po paglingkuran natin. Yan po yung preparation ko para sa ating mga kababayan sa Bacooro. Yes, Mayor Kasi Mabilo. yun sa akin, mayor na po ako Opo. So, meron po ako experience based on my own personal experience. In 2010, I was the vice mayor of the city of Iloilo and I ran against the former DOJ secretary. No? So, talagang higante po yung kalaban ko. So, but it did not stop me from pursuing my dream to serve my people well. So, sa kagandang loob naman ng people of Iloilo City, ng mga Ilonggos, they've realized that I am the better candidate, so they chose me. So, it is not really at maging hadlang yung mga nasa pwesto na, yung nasa malaki na yung mga kapangyarihan na meron sila, yung marami silang pera. Yung dapat lang po is for as long as sincere po kayo at saka ipaabot mo yun, you connect this spot to your constituents, they will vote for you. Especially pag napuno na sila, medyo napuno na sila ng, they have too much already of what they've seen and what they have. So they will look for change and probably they will support you. Ang isa pong lagi namin tinatanong dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan sa mga kandidato, paano po kayo nangangalap ng pondo para sa inyong kampanya and paano nyo po, how do you deal with the COMELEC rules regarding the campaign? Mayor Mabilog. Well, sa pondo, it is really always a challenge. It has been a challenge. Again, I was a ordinary vice mayor of the city of Iloilo. I was up against a political giant way back in 2010, and it is really uncomparable. Hindi mo talaga ma-compare yung kanyang resources kumpara sa akin. I started with 3 barangay captains, but I was able to convince about 30 more to join us of 180 barangay captains. The rest sa kanila po lahat yun. So minority pa So rin. talagang minority pa rin. But, and then of course, resources were really scarce, no? Especially pagtakot yung mga businessmen But to this support campaign, you. the 2013 Yes, in campaign. this campaign, right now, of course, I have to be honest, because of the good performance that we have presented, people want us to continue, and most of them have been helping us out also with the things that we need for the campaign. So okay naman po ako. This time we're in a better position. Sa totoo lang po, ako po medyo kulang sa pondo sa aking pangampanya. Ang nagbibigay lang po ng sa akin, yung pamilya ko po, mga donation, tulad po yung mga mga paraphernalia, bigay lang po ng mga kaibigan ko, kapatid ko po. Kaya nga po, mapapasin po sa Bacoor, kukunti lang po yung mga tarpaulin kong nakapaskil po. Talagang wala po ako. Basta po naniniwala ako sa mga tao na yung pong paglilingkod po, basta po taos puso sa puso po, naniniwala po sila na ako po maglilingkod ng tapat sa kanila. Yun lang po sa akin. Ang sunod po nating katanungan, kasi marami pa rin po, ito na po yung ikalawang beses na magkakaroon po tayo ng isang automated election. Ngunit marami pa rin po ang kumu-question sa integridad ng halalan and sa resulta nito, lalo na yung no? Yeah, Talagang totoo yan. kine-question nila to. Ano po ba may tiwala po ba kayo sa automated election? Bakit o bakit hindi? Ang masasabi ko lang ay ako isa sa mga naka-benefit from the automated elections dahil nabawasan po yung people handling the actual elections. So now it's the computer that counts and then tuloy-tuloy na yan hanggang makuha yung final results. I would remember in the past elections na merong binibilang yan. 1, 2, 3, 4, 5, tapos isusulat ng mga canvassers, tapos ipapadala yon. So, the more people that handles it,
the more it is prone to people who could influence or could even buy and change the results. So sabi ko nga, I am blessed because of in 2010, we had the automated election. So there were less people who interfered with the computers or were handling the computers. So as far as I'm concerned, mas nagtitiwala po ako sa automated elections. Mr. Ginto. Sa akin po, sa ngayon po, ako po ay naniniwala na ito pong automated PCOS machine po, mas maganda po compare nung 2010 po. Kasi po sa amin pong syudad sa Bacoor, nung 2010 po, ito po nagkaroon po ng konting hocus-pocus. At ito ginawa ko ng aking katunggali. At Was this actually proven? Yeah. Na ito talagang hinocus-pocus. Dahil nga po yung mga kasama ko sa liberal, isang barangay meron silang mga watcher. Bakit sila nasiro? Imposible naman pong masiro ang isang kandidato sa isang barangay. Meron naman silang mga watcher na bumoboto. Pato nasiro? Ayun ang tanong po. At saka ko noon, ang aking katunggali po nasa partido ng dating presidente GMA. At sa ngayon naman po, naniniwala po ako sa kakayanan ng ating COMELEC na magiging malinis po ang halalan itong taon po ito. Kung sakasakali pong mahahalal bilang mayor, local chief executive, ano-ano po yung mga batas panlunsod, mga ordinansa ang nais nyo pong ipatupad aside from pagbabawal ng mga bikini open, Mayor Mabilog? So yung sa akin is 2010, I started implementing the laws, no, because there are too many laws. In Iloilo City, we have about 10,000 plus laws. So, and some of them are not implemented. So, I started implementing anti-jaywalking, anti-littering, anti-smoking. So, luminis po yung Iloilo, and then we instill discipline among our people. So, ngayon, siguro, what is implement more laws, like probably we could have a law banning all mga spaghetti wires. Yung mga, what are these spaghetti wires? Yung mga black, mga electrical wires na nakakalat at saka nagpapadumi ng isang lugar. And then, second is probably we could put more budget for to add more social services, no? Tulad sa aming mga programs on pagbibigay ng libreng kabaong, libreng funeral service sa aming mga mamamayan, and more proper programs po. And Mr. Ginto? Well, sa akin mong palagay, yung pong pag-ano po ng mga batas, siguro titignan po natin, yung pong hingin po natin ang boses po ng ating sa aming syudad po ng Bacoor. At unang-una na nga po, ang mayor po siya lang po nag-i-implement. Ang gumagawa po ng batas, ang presiding officer, ang vice mayor, at ang mga konsehal. Siguro po, yun po. At titignan po natin kung ano makakaigi sa aming lugar at yung pong boses ng aking mamayan nga po ang kukunin ko. Kung ano ba mayiging ordinansa o batas ang maangkok para po matupad ang aming pangarap sa Bacoor po. Salamat po. Ano-ano pa po ang mga plataforma at mga plano ng ating mga kandidatong panauhin ngayon sa kanilang mga lugar? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang kalusugan ng mamamayan ay isa sa mga pangunahing serbisyo na dapat ibigay ng pamahalaan. Ang pagpapagawa ng mga barangay health centers at pampublikong paggamutan ay ng lokal na pamahalaan at ng lokal na ahensya ng kagawaran ng kalusugan. Maliban sa mga barangay health centers at isang bagong bukas na Bacoor District Hospital, ang lokal na pamahalaan ng Bacoor ay may kasunduan din sa mga pribadong hospital upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga mahihirap na mamamayan sa pag-endorso ng pamahalang lokal. Sa Iloilo naman, ang Iloilo City Hospital ay nagbukas sa loob ng Western Visayas Medical Center upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan para sa mamamayan. Kabilang ang bagong hospital na ito sa programang pamahalaan na Womb-to-Womb Health Program for the Poor. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan sa inyo ng Media ng Bayan.
Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz at kasama pa rin po natin ang mayoralty candidates na sina Mayor Mabilog sa Iloilo at Ginoong Ginto sa Bacoor. Isang mahalagang katanungan po ang tuwid na daan na pinatutupad po ng Administrasyong Aquino at kakibat po nito ang paglaban sa korupsyon. Paano nyo po pinaplanong i-implement ito sa inyong mga nasasakupan? Mayor Mabilog. Well, yun nga ang ginagawa namin. We follow the President's road, no? Yung tuwid na daan kasama po sa Liberal Party. Yung aming implementation ay we ensure na yung pera ng bayan ay talaga nagagastos ng tama. Of course, nandyan naman yung COA na nagbabantay sa amin, and we conform to all the rules and regulations that COA provides us under the law. And we make sure na every centavo spent, it always benefit the people of Iloilo City and the city itself. Mr. Ginto, how do you plan to fight corruption in the local government unit? Para po labanan natin corruption na lang po. Siguro isumbong po natin kung sino po yung mga taong gumagawa ng mga red tape po at yun nga po sa COA naman po sila yung magbabantay, sisilip po sa mga pera po ng ating bayan para naman po sigurado po yung mga ginagasto pong salapi ay mapupunta po sa dapat na mga proyekto ng ating bayan po. Nais po nating alamin ang mga plano nyo patungkol sa issue ng kahirapan. Paano nyo po ito susolusyonan, Mayor Mabilog? Well, for kahirapan, sabi ko nga, dapat opportunities, livelihood opportunities, education opportunities, tapos do attract investments to your city para there will be more employment, there will be more businesses, and more businesses will provide more job opportunities. So at the same time, dapat ay to make your city clean and attractive so that there will be more visitors that will come, more tourists, and every tourist would again provide employment opportunities para sa tao. So sabi ko nga, kung meron trabaho, kahit 5,000, 6,000 kada buwan, they could already buy their clothes, pwede na food, pwede na clothing, tapos yung sa kahirapan, shelter naman. So dapat yun ay isusupport ng government ang mga yung poor tungkol sa pagtulong sa kanila, pagbibigay ng bahay at saka lupa sa kanila. Just a follow-up, Mayor Mabilog, attracting investors. Ano po ba ang meron sa Iloilo at magandang magnegosyo sa inyong lugar? Well, what we have, we have a gold mine in terms of human, because Iloilo City is the center of education of Western Visayas. Even people from Mindanao, they come to Iloilo to study and take up the different degrees. No? Also, aside from that, is we have Iloilo is also the center of commerce and trade in the region. So right now, even the banks would say that we have about 50 billion pesos worth of savings in our banks, in our local banks. So what we're trying to do is we're encouraging the businessmen to get it and use it para makapagnegosyo, so that kapag may negosyo, it could attract more, it could provide more employment opportunities. And what do we have in Iloilo right now? We have an honest and a straightforward local government that provides assistance to all investors that come to the city of Iloilo. Okay. We have also a good investment and incentive package for investors. All right. Mr. Ginto, kahirapan po sa Bacoor. Sa ngayon po, ang sabi ko nga, ang mahirap po sa Bacoor is 60% po ng populasyon. Sa akin po, palagay, matutugunan po natin po yan kung tayo ay mag-i-invite mga investor po sa Bacoor. Sa ngayon po kasi, walang mga industrial corporation na nag-invest sa Bacoor. Usually po, mga subdivision lang, mga developer. Kaya nga po, hindi yung matugunan yung kahirapan sa Bacoor. Kung kami ay kung ako naman po ay papalaring manalo, yan pong tutugunan ko. Magkaroon po ng mga, mag-invite po ng mga investor para po matugunan yung pangangailangan ng mga hirap. Pero bakit po dapat mag-invest sila sa inyong lungsod? Ang Bacoor po ay pinto
going to Metro Manila, papasok po, ang unang pinto ay Bacoor po, bago kayo makapasok sa Cavite. Kaya you can invite investor po, mas malapit po sa Metro Manila, ang Bacoor po. Kaya nga malawak po ang lupain po ng Bacoor po. Marami pa pong pagtatayuan ng mga businesses po. Kaya we will invite investor para mag-negosyo sa aming lugar. Siguro isa yung matutugunan namin, lalo sa kahirapan. Sunod po, tugon nyo sa problema sa kalusugan, healthcare. Mayor Mabilog. Healthcare, next to Makati City, Iloilo City right now, it has the most number of PhilHealth cards that are given to our local beneficiaries, especially the poor. We have about 60,000 PhilHealth beneficiaries. Aside from that, of course, we have a health program from cradle to grave, no? Sabi nga namin, from the time na mabuntis hanggang mamamatay, meron kami kompleto. So, we have libre po yung panganganak, libre yung prenatal, libre yung immunization, libre yung ultrasound, may tulong po kami sa hospital, meron po kaming gamot, libreng laboratory, meron kaming libreng financial assistance, at saka meron kami din libre ambulance, no? Yung ICER namin, which is one of the best practice. So kung may kakaroon ng mga kailangan ng ambulance, all they have to do is just to call a number, tapos pupunta yung ambulance to pick them up to address, then yun. So almost perfect po yung health program namin sa lungsod ng Iloilo. Mr. Ginto. Sa ngayon po, sa amin pong hindi ko matugunan yung healthcare nga ho. Unang-una nga ho, wala ho kaming sariling pampublikong ospital. Pero yung plano nyo po para sa healthcare? Ang plano ko po, ako po magtatayo ng pampublikong ospital, lalo-lalo po sa mga mahirap, para naman po matugunan yung pangangailangan po. Lalo na po yung libreng gamot, lalo sa mga tanda, nga ho, sa mga... kaya nga ho, nakakaawa ho ang Bacoor sa ngayon ho. Sa ngayon ho, ang pondo po ng Bacoor is 1.2 billion. Siguro naman po matutugunan po yung pangangailangan ng aking mamayan sa Bacoor. Lalo nga po sa sinabi nyo, sa health. Kaya ho, awang-awa po ako sa mga taga-Bacoor. Kaya nga po ako tumatakbo bilang mayor para po matugunan yung kanilang pangangailangan. Sunod naman po, ito problema sa buong bansa. Problema po sa droga. Nakaakibat din po nitong problema sa droga ay yung peace and order. Paano nyo po ito, Mayor Mabilog? Sa droga naman, we partner this with the PIDEA. And as a matter of fact, I think Iloilo City is the only LGU now that has its own detention cell for PIDEA. Kami po ang nagbigay ng pondo para mapatayo yung detention cell nila. Kasi dati, pag meron sila nahuhuli, wala silang mapapaglalagyan. Ngayon, meron na. Pangalawa is we regularly meet sa aming City Peace and Order Council, and also we have the District Peace and Order Council and the Barangay District and Peace and Order Council. I have an executive order that has created the anti-drug campaign, and nagbibigay po ng mga lectures sa lahat ng mga schools and sa lahat ng mga organizations na available, campaign against drugs. No? And of course, talagang po yung aming partnership together with the police and the PIDEA in our campaign against sa paghuhuli to ng mga drug peddlers. Yung problema lang talaga is yung law ngayon, merong law na yung minors ay hindi pwede maikulong. Ma-penalize. So, ang problema ay ginagamit na po to ng mga drug syndicates as sila na po nagiging carrier, sila na po nag-transact. So, pag nahuli sila, wala silang, ang ginagawa ay we have to surrender them to their parents, and then the next day they're back again. Yes. So we have already passed a resolution in the City Peace and Order Council asking the author to revise this ordinance because it's not working for us for the peace and order situation in a particular locality. And also, sabi nga namin, to address this, we have created a home for the boys
children in conflict with law, na doon na lang muna sila pinaprocess, tapos ibalik sa mga parents. But still, yun po ang isa sa mga dapat na gagawin, ay Alright. i-revise po yun. We've run out of time, but hinga na lang po namin kayo ng mensahe nyo para sa ating mga manonood. Mayor Mabilog mula po sa Iloilo City. Yung paglilingkod po sa bayan ay hindi po lamang dapat sa amin mga locally elected public officials. Ito pong success ay dapat po mula sa lahat ng mga stakeholders. Kaya po ako ay nananawagan na dapat tayo ay magtulong-tulong sa mga magagandang adikain ng ating pamahalaan para po maisulong natin ang programa ng ating pamahalaan, lalo na sa ating pinamahal na Presidente Benigno Aquino III sa kanyang tuwid na daan. No? So let us all together work, cooperate, and support each other to attain such vision, and that is a clean and progressive Philippines, and the same time progressive and clean Iloilo. And Mr. Ginto mula sa Bacoor, Cavite. Sa aking po mga kababayan sa Bacoor po, ako po yung naniniwala na masosolusyonan po natin ang ating problema sa ating bayan. Kung kayo ay makipagtulungan, tayo ay isipin nyo po na ito na po yung panahon ng pagbabago. Huwag po natin sayangin ang binigay ng ating Pangulong Noynoy Aquino, tulad nga ng sinabi ni Mayor Mabilog, na sa tuwid na daan. Dapat po nating isipin po, ang kapakanan po. Hindi po namin laban to. Ito po yung laban yung lahat. Kami lang po ang lalaban para po matugunan yung pangangailangan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa inyo, Ginoong Ginto and Mayor Mabilog, at good luck po sa inyo sa May 13. Balik pa po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Kathy, sa mga discussions mo with the candidates na tatabuhay itong May elections, nalalaman natin yung mga problema nila sa kanilang mga distrito at saka yung mga nila na gagawin daw nila pag sila ay naluklok. Pero maganda yung sinabi nila sa pagsugpo ng problema dito natin sa kanilang distrito, dapat it's a two-way street. Kaya ibabato nga natin sa ating mga botante, sa ating mga kababayan na sinasabi na it's a two-way street. Kailangan sila rin ay tumulong din sa pag-unlad ng kanilang distrito, alamin nila ang mga problema. At kung sila rin ay may magandang solusyon din na pwede nilang sabihin sa kanilang mga local government officials, pwede rin naman nilang sabihin. At sa dami-dami na rin, Robert, na na-interview ko ng mga politiko, mga tumatakbo, nalalaman din po natin sa ating programa kung sino yung talagang may plano at wala. At sana po ay kahit paano natutulungan po namin kayo na magdesisyon ng tama para sa darating na halalan. At maganda nga itong nasabi natin na nasabi ni Mayor Mabilog sa kanyang closing remark. Ang sabi niya, wag po nating sa ating mga local government leaders ang ikauunlad ng ating lugar, ngunit kailangan po ay tayong lahat magtulong-tulong para maisaayos itong ating mga cities at mga municipalities. Tama, kasi lahat naman tayo stakeholders dito. Hindi lang naman sila ay naluklok doon para mabigyan ng parang boses ang ating mga kababayan sa Kongreso o sa local government para tugunan yung mga problema. Pero kailangan talaga tulong-tulungan tayong lahat. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo rin bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Bilang isang matalinong botante, kilatisin po natin na mabuti ang mga ginagawa ng ating mga pinuno at ang kanilang mga plano para sa atin. May sapat bang programa para sa para matugunan ang pangangailangan? Sana po ay nakapagbahagi muli ang aming programa ng karagdagang impormasyon para makapamili kayo ng nararapat na iboboto ngayong halalan. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan. Magandang araw sa inyong lahat.